Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, may isang tao na ang ngalay Lazaro. Nakatira ito sa Betania kasama ng kanyang mga kapatid na sina Maria at Marta. Si Maria ang nagbuhos ng pabango at nagpunas ng kanyang mga buhok sa mga paa ng Panginoon. Nagkasakit si Lazaro kaya't nagpasabi kay Jesus ang magkapatid, "Panginoon, ang kaibigan mong minamahal ay may sakit." Ngunit nang marinig ito ni Jesus ay sinabi niya, hindi magwawakas sa kamatayan ang sakit na ito. Nangyari ito upang maparangalan ng Diyos at sa pamamagitan nito'y maparangalan ang anak ng Diyos. Mahal ni Jesus ang magkakapatid na Marta, Maria at Lazaro. Gayunmay pinaraan pa niya ang 2 araw matapos mabalitaang may sakit si Lazaro bago sinabi sa kanyang mga alagad, "Magbalik tayo sa Judea." "Rabi," sagot ng mga alagad, "hindi po ba't kamakailan lamang ay tinangka kayong batuhin ng mga Hudyo? Bakit kayo pupunta na naman doon?" Sinabi ni Jesus, "Hindi ba may 12 oras sa maghapon? Hindi natitisod ang lumalakad kong araw sapagkat nakikita niya ang ilaw ng sanlibutang ito, natitisod ang lumalakad kung gabi sapagkat wala sa kanya ang ilaw." Idinugtong pa ni Jesus, "Natutulog ang kaibigan nating si Lazaro. Paroroon ako upang gisingin siya." "Panginoon, kung gayon po'y gagaling siya." Tugon ng mga alagad. Ang pagkamatay ni Lazaro ang tinutukoy ni Jesus, ngunit ang akala ng mga alagad ay karaniwang pagtulog ang tinutukoy niya. Dahil dito'y maliwanag na sinabi ni Jesus, patay na si Lazaro, ngunit dahil sa inyo, ako'y nagagalak na wala ako roon upang kayo'y manalig sa akin. Tayo na, puntahan natin siya. Si Tomas na tinatawag na kambal ay nagyaya sa kanyang mga kasama, "Sumama tayo sa kanya kahit sa kamatayan." Pagdating ni Jesus, nalaman niyang 4 na araw nang nakalibing si Lazaro. May 3 kilometro ang layo ng Jerusalem sa Betania at marami sa mga Hudyo ang dumalaw kina Marta at Maria upang sila'y aliwin. Nang marinig ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito, ngunit si Maria'y naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, "Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit ngayoy ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingi ninyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid," wika ni Jesus. Sumagot si Marta, "Nalalaman ko pong siya'y mabubuhay uli sa huling araw, sa muling pagkabuhay." Sinabi naman ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay, at sino mang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito?" "Opo, Panginoon," sagot niya, "nananalig ako sa inyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na inaasahang paparito sa sanlibutan." Pagkasabi nito, umuwi si Marta. Tinawag si Maria
at pabulong na sinabi, "Naririto na ang guro, ipinatatawag ka." Pagkarinig nito, nagmamadaling tumayo si Maria at sinalubong si Jesus. Hindi pa nakararating si Jesus sa nayon. Naroon pa siya sa dakong kinasalubungan ng kanya ni Marta. Sinundan si Maria ng mga Hudyong umaalis sa kanya nang siya'y nagmamadaling tumindig at lumabas. Akala nila'y pupunta siya sa libingan upang manangis. Pagdating ni Maria sa kinaroroonan ni Jesus, nagpatira pa siya sa paanan nito. "Panginoon," wika niya, "kung narito po lamang kayo, hindi na sana namatay ang aking kapatid." Nahambal si Jesus nang makitang tumatangis si Maria pati ng mga Hudyong kasama niya at siya'y napahimutok. "Saan ninyo siya inilibing?" tanong niya. Sumagot sila, "Panginoon, halikayo at tingnan ninyo." Tumangis si Jesus, kaya't sinabi ng mga Hudyo, talagang mahal na mahal niya si Lazaro. Ngunit sinabi ng ilan na kapag padilat ng bulag ang taong ito, bakit hindi niya nahadlangan ang pagkamatay ni Lazaro? Muling napahimutok si Jesus pagdating sa libingan. Ito'y yunggib na natatakpan ng isang bato. "Alisin ninyo ang bato," sabi ni Jesus. Sumagot si Marta, "Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon. 4 na araw na siyang patay." Sinabi ni Jesus, "Hindi ba sinabi ko sa inyo na kung mananalig ka sa akin, ay makikita mo kung gaano kadakila ang Diyos?" At inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus at ang wika, "Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako. Alam kong lagi mo akong dinirinig. Ngunit sinabi ko ito dahil sa mga taong nasa paligid ko upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin." Pagkasabi nito, sumigaw siya, "Lazaro, lumabas ka." Lumabas nga si Lazaro. Napupuluputan ng kayong panlibing ang kanyang mga kamay at paa at nababalot ng panyo ang kanyang mukha. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Kalagan ninyo siya." At nang makalaya, marami sa mga Hudyong dumalaw kay Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at nanalig sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon